Samantala, posibleng umabot po o nakadepende sa batas at polisiya ng member state ng European Union ang aplikasyon sa political asylum ng isang non-EU national ayon sa European Union Ambassador to the Philippines. Sinabi niya yan sa eksklusibong panayam ng GMA News kaugnay sa political asylum application ni Zaldico sa France. Ibinida rin ng ambassador ang pinaplansyang free trade agreement sa pagitan ng Pilipinas at European Union. May unang balita si JP Soriano. Nagpapatuloy ang negosasyon ng European Union at ng gobyerno ng Pilipinas para sa isang free trade agreement o FTA. Oras na matapos, inaasahang magbubukas ito ng mas maraming trabaho, mas malaking investment at mas malawak na oportunidad para sa mga negosyo at produktong Pilipino. Posible ring mabawasan o maalis ang taripa sa ilang produkto at serbisyo na pinapasok ng EU sa Pilipinas at ng mga produktong Pilipino na ibinebenta sa mga bansa sa European Union. Sa eksklusibong panayam ng GMA News kay Massimo Santoro, European Union Ambassador to the Philippines, sinabi niyang ito na ang tamang taon para matapos ang negosasyon. I hope it's sooner than later this year. The rest will depend, no pressure, on the ability for negotiators to come to an end. 27 bansa ang kasapi ng European Union, kabilang na ang ilan sa pinakamalalaking ekonomiya sa mundo, gaya ng France, Germany, Spain, Sweden at Denmark. For the Philippines, it will also translate into interesting job creation opportunities because clearly when investors from the European Union come to the Philippines, this also implies having more job opportunities for Filipino citizens. Maliban sa trade, gusto rin daw palawakin pa ng EU ang National Copernicus Capacity Support Action Program for the Philippines o COFIL na isang 10 million euro EU-funded program. The Copernicus system, Mr. Ambassador, what specific commitments is EU giving to the Philippines in terms of that particular project? It is a system of satellites allowing for the observation of Earth from higher than the sky, and for ensuring, for example, again in terms of concrete impact for the Filipino people, checking crops, checking the consequences of natural disasters, trying also to help when it is about containing the consequences of the natural disasters. Sa usapin naman ng maritime security, sinabi ni Santoro na naglunsad na ang EU at Pilipinas ng dialogue sa security and defense, kabilang na ang kooperasyon sa maritime issues. Aniya, parehong naninindigan ang EU at Pilipinas para sa international rules-based order, kapayapaan at katatagan sa South China Sea. Ayon kay Santoro, suportado ng EU ang Pilipinas bilang ASEAN Chair sa pagsusulong ng isang makabuluhang Code of Conduct sa South China Sea. Ang Code of Conduct ay ang ilang dekada ng binubuo na kasunduan na magiging alintuntunit sa South China Sea sa pagitan ng China, Pilipinas at iba pang bansa sa Southeast Asia na may inaangkin ding bahagi sa South China Sea. Dahil kapwa kasapi ng European Union ang Czech Republic at France, tinanong din namin ang EU Ambassador tungkol kay Zaldico. Nasa huling impormasyon ng Malacanang ay nasa France para humiling ng political asylum. Sinabi ni Santoro na sa ganitong mga kaso, anumang aksyon sa isang non-EU national na humihingi ng asylum ay nakadepende sa batas at national competence ng EU member state. The very specific answer would very much depend on a case-by-case analysis of the situation. Again, when in any case the national competence of each and every member states have to be fully respected. Posible rin daw ang koordinasyon sa pagitan ng Pilipinas, ng EU member state at ng international agencies gaya ng Interpol. Kahapon, nakapulong ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sina French Ambassador to the Philippines Marie Fontanelle at Czech Republic Chargé d'Affaires Eva Tenzin sa Malacanang. Ayon sa Presidential Communications Office, humiling ang Pangulo ng karagdagang impormasyon mula sa kinatawan ng Czech Republic. Kabilang na ang rason kung bakit pinakawalan si Ko matapos maharang dahil sa kawalan ng kaukulang dokumento. Umaasa raw ang Pangulo sa mas maigting na pulis, legal at judicial cooperation sa France at Czech Republic para maibalik si Ko sa Pilipinas at mapanagot sa batas. Ito ang unang balita, JP Soriano, GMA News.